Kayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na inyong ipagkakaloob sa amin upang sa pagtatapos po ng 2013 ay amin nga pong titingnan ang buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin at ang buhay na nais mo nga po na aming lalakaran. Sa buong taon ng 2013, dakilang Diyos ay ipinagkaloob mo po ang pribilehyo sa amin, mabuhay, makakilala po sa inyo, at kami po ay magkasama-sama sa lugar na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, makita namin ang aming buhay kung ito nga po ay ayon sa inyong panuntunan. At kung meron po kayong nakikita sa aming buhay na kailangan ayusin, ipabatid mo po sa amin, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pangangaral ng inyong salita. Holy Spirit of God, work in our hearts and help us to be humble enough upang tanggapin ang bagay na ito at sa pagpasok po ng bagong taon ng 2014 ay susundan po namin ang inyong nga pong iyapak, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Pagpalain mo rin po ang awiting ihahandog sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats. When shadows fall and the night covers all, there are things that my eyes cannot see. I'll never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me. When I'm alone and I face the unknown and I fear what the future may be, I can depend on the strength of my friend. He walks along with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? Jesus is King. He controls everything. He's with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fear away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus?
Jesus. Amen. Praise the Lord. Ay nagpapasalamat sa Panginoon na hindi niya tayo iniiwan. Ang Diyos ay nag-iwan sa atin ng gospel, ng ebanghelyo. He gave us the gospel. At dapat nating maunawaan kung ano ang gospel. Well, sabi ng Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand." Verse 2, "By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain." And so verse number 3, he defines the gospel. Sabi niya, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures." Yan po ang gospel. Yan po ang totoong ebanghelyo. Walang full gospel na ang ibig nilang sabihin ay magmula sa Genesis hanggang sa Revelation. May isang sekta, sabi niya, we are full gospel. Siguro hindi F-U-L-L yun, kundi F-O-O-L. Because there is no such thing as a full gospel and half gospel. Ang gospel ay, ang sabi ni Apostle Paul, ay kanyang tinanggap na kanya rin itong ibinigay. At ano yung tinanggap niya ito? That Christ died for our sins according to the Scriptures. Na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa nasusulat. Hindi siya namatay dahil wala siyang kakayanan o nangibabaw ang kasamaan. Hindi dahil sa nagtagumpay ang diablo. No. But because it was according to the Scriptures. Kaya yung nangyari sa kanyang buhay nung ipako siya doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi dahil sa wala siyang magawa. Anong sabi niya? I have the power to lay it down and I have the power to take it again. Kaya yung kamatayan niya sa krus ay hindi ibig sabihin walang kakayanan ang ating tagapagligtas. He can refuse it. He can call 10,000 angels. Kaya nga merong isang sekta, sabi niya, kung talagang si Jesucristo ay Diyos, bakit niya tinawag na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Gusto kong maging maliwanag sa bawat isa sa atin kung bakit niya binigkas ang salitang Diyos ko at hindi niya sinabing, Ama. You know why he said, Diyos ko, my God, why hast thou forsaken me? Upang sabihin sa Ama, that God, because you're a holy God, kinakailangan ipataw mo ang kaparusahan ng kasalanan sa akin ngayon din. Kaya nga, nung sinabi na, my God, why hast thou forsaken me? And then the wrath of God was poured upon the Savior. And then, bago siya lagutan ng hininga, ano sabi niya? Father, forgive them, for they know not what they do. Bakit niya ngayon ay tatawagin ng Diyos ay Ama? Sapagkat hindi pahihindian ng Ama ang kanyang anak. Kaya maliwanag sa kanyang kaisipan, he has a sound mind while he was hanging on the tree. He is a powerful God. Hindi siya nag-uusal ng mga salita, dala ng kanyang kahirapan. Hindi kagaya ng mga babae na mga anak na galit, sasabihin niya, itong huli na ikaw may kasalanan na lahat ng ito. Ikaw, Pedro! Hindi na ito maulit.
Pero after 2 years, andun na naman siya. Nasaan? Nasa delivery room na naman. Manggagalaitin na naman hanggang sa makalima siya. At sasabihin niya, talagang hinding-hindi na. Kasi bakit nasasabi? Nasasabi natin ang mga bagay na yun dahil sa sakit. At kung minsan sa galit din, diba? Ang mga ama sa amin, huwag mong gagawin yan pag ginawa mo yan, puputulin ko kamay mo. Nung ginawa, hindi naman maputol. Bakit? Dahil sa kahihiyan. Pero ang Panginoon ay maliwanag ang kanyang kaisipan. He has a sound mind. That he has to say, my God, para parusahan na siya sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Sapagkat ang Diyos ay banal. At yun po ay ayon sa nasusulat according to the Scriptures. Kinakailangan na may mamatay para sa kasalanan ng maraming mga tao, sa lahat ng mga tao. Kinakailangan may parusahan, may magtigis ng kanyang dugo para ang kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. He did that according to the Scriptures. Hindi dahil sa wala na siyang kakayanan. He could have called 10,000 angels. He could have come down from the cross, but he did not. Because he wants to save people. Gusto niyang ikaw at ako ay maligtas. At gusto niya na tayo ay patawarin. Kaya nga, at the end, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan ang sabihin ni Apostle Paul, for which I delivered unto you first that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. It was according to the Scriptures. That's the gospel. And he said, and that he was buried. Tanda na siya ay namatay. Tanda na ang kasalanan ay dapat lamang bayaran ng kamatayan. Kaya nga, kinakailangan siya ay mamatay. Kinakailangan na siya ay ilibing upang maging patotoo that one person died for the sins of man. Upang ang tao na manampalataya ay hindi na mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ka may buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay may buhay na walang hanggan sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao at ibinigay niya yung kanyang buhay na matay at siya'y inilibing para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that is the gospel. Hindi lang mapatawad ang ating kasalanan, kundi bayaran ng kamatayan ang ating kasalanan na dapat tayo ang magbayad doon sa krus, doon sa impyerno. But He did that for you and for me. Yun po yung gospel. At ang sabi niya, hindi lamang siya nanatili na nakalibing, and that He rose again. Amen. Maraming mga religious leaders na nangamatay, pero hindi nabuhay na magmuli. Si Muhammad ay namatay at hanggang ngayon ay patay. Lahat ng mga religion whose leaders started their religion, they have died, but they have never rose again. Only Jesus rose from the dead. Yan po ang ating Panginoon. Yan po yung gospel na tinutukoy, na ibinigay sa atin ng Diyos na siyang nagligtas sa iyo at sa akin. Kaya kung sinasabi mo, ikaw ay ligtas, ay dapat mong tandaan that that is the gospel that you have received. At ito pong pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At dito tayo nagkaroon ng buhay. You see, not only that He saved us through the gospel, but He changed our lives through the gospel. Kaya ang sinong naligtas, kung sino man ang naliligtas, nababago ang buhay. At kung ikaw ay hindi nababago ang buhay, may question mark ako kung tama ba ang iyong tinanggap. O wala ka naman lang talagang tinanggap. Dahil marami nagsasabi, pero hindi totoo sa kanilang puso. Pero tingnan niyo sa mga taga-Thessalonica, napatunayan nila, verse number 9 and chapter 1. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you,
and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Amen! Yan po nagagawa ng Ebanghelyo na ating tinanggap. Nung ika'y tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, ay tinanggap mo ang Ebanghelyo ng Panginoon ng pagbabago ng buhay. You see, dati ika'y nabubuhay para sa mga idol, sa mga patay na Diyos. Pero dahil ika'y tumanggap kay Kristo, dahil tinanggap mo yung gospel na yan, na ipinapangaral sa pulpitong ito, na ipinangaral ni Apostle Paul, hanggang sa ating panahon ay ipinapangaral, that gospel, not full gospel, but this gospel according to the scriptures. At nung tinanggap mo yan, ikayon na nagbago ngayon ng iyong buhay. Yun ang nagbigay buhay sa iyo at yun din ang magbibigay ng bagong buhay sa iyo. At ito ang binigay sa atin ng Panginoon. At ito po yung tinutukoy ni Apostle Paul, for now we live. Ako ay nabubuhay ngayon. Bakit ikay nabuhay? Sapagkat meron kang gospel na tinanggap. Sapagkat meron kang kaligtasan na tinanggap. At bilang anak ng Diyos, dapat dito ho tayo mabuhay. Amen? Dapat dito ka nabubuhay. Kaya ngayong umaga, nais kong tingnan natin ang ating sarili. Nabuhay ba tayo sa gospel na yan magmula nung nag-umpisa 2013? Kung babaybayin natin ang naging buhay natin nung January 2013 at ngayon patapos na ang 2013, kapatid, nabuhay ka ba sa ipinagkaloob na yan ng Panginoon? Papaano mo ba ipinamuhay? Now, Apostle Paul in these verses, in this chapter, ipinakita niya sa atin kung paano siya nabuhay. Sabi niyan, for now we live if you stand fast in the Lord. Ang sinasabi niyan, kami nabubuhay habang kayo naman ay nananatili sa Panginoon. Ang ibig niyan sabihin, the gospel that has given him his life is the same gospel that he shared to them. Kaya ho, yung bagay na yun lang nagbibigay talaga ng buhay sa kanya. Hello, nakuha po niyo. If you are able to get what I mean, you can say aloud amen. Pero kung hindi, kaninin niyo lang para uulitin ko. Sabi ni Apostle Paul, now we live. Ako'y nabubuhay. Kami nabubuhay. Kung kayo, you stand fast in the Lord. How can they stand fast in the Lord unless they have also been made alive with the gospel? Kaya nga, ang ibig sabihin, una, ay ibinahagi niya ang salita ng Diyos. Doon siya nabuhay. Kaya nga, nagkakaroon din siya ng buhay pa. Nagkakaroon siya ng kagalakan pa. Sapagkat ang gospel na yun ay hindi lamang nanatili sa kanya, kundi ito ay ipinagkaloob din niya sa iba. Tignan niyo sa verse number 18 ng chapter 2, verse 1 Thessalonians. Wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. Verse 19, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? For ye are our glory and our joy. Sa makatuwid, yung buhay ni Apostle Paul, ang kanyang ipinamuhay when he lived by the gospel, when he said, if you stand fast in the Lord, siya po ay nananatili na nangangaral ng gospel, ibinibigay niya ito sa iba, sapagkat kung sino man tatanggap sa gospel na yan, ay magkakaroon din ng bagong buhay. Amen. In other words, he keeps on winning souls. He keeps on knocking doors.
Nakikipag-usap sa mga tao, nangangatok sa mga bahay-bahay. Para saan? Para ipangaral ang salita ng Diyos. Para yung gospel na kanyang tinanggap ay tanggapin din ng marami. Now, ang tanong, ilang kaluluwa ang nabahaginan mo ng gospel ngayong buong taon ng 2013? Makakapagbilang ka kaya? Alam mo, yun po yung responsibility na ipinagkaloob sa atin. Na dapat dito tayo nabubuhay. Ika'y choir member, ika'y Sunday school teacher, ikaw ay usher. Pero ang tanong, ilang kaluluwa ang nabigyan mo ng gospel that you have received and that you also give? Ilan sa kanila ang tumanggap din kay Kristo bilang tagapagligtas? Ilan ang dadala mo sa Panginoon? Sapagkat yun ang magbibigay sa iyo ng buhay. Kaya ang buhay mo ay hindi masaya bilang Kristiyano. Kaya ka backslider ngayon sapagkat ikaw ay selfish. Bakit ka selfish? Ayaw mong ibahagi ang iyong natutunan. Ayaw mong ibahagi ang buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo. You did not work for your salvation. Who worked for your salvation? Sinong gumawa ng iyong kaligtasan? Hindi ba ang Panginoon na tinanggap lang natin? Pero kung hindi mo yan ibinabahagi sa iba, ay di ba yan ang tawag natin dyan, hoarding? Bakit hoarding? Kung ikaw lang nakakaalam, tayo-tayo lang. Hindi mo ibinabahagi sa iba. Alam mo bang ikay pupunta sa langit? Amen? Are you saved? Yes. Kukunti ang ligtas. Are you saved? Yes. Naibahagi mo ba yan ngayong 2013? Yes. Ilang tao ang nabahaginan mo? Ilang bahay ang iyong kinatok para pagsabihan ang patungkol sa gospel na iyong tinanggap na nagbago ng iyong buhay? Ikumpara mo sa mga tao na nakausap mo, nakachismisan mo. Ikumpara mo sa mga bahay na kinatok mo para makipag-banding lang. Ilang bahay ang iyong kinatok para dalhan ng salita ng Diyos? Ngayong 2013, patapos na ngayong 2013, diyan ka ba nabuhay? O nabuhay ka sa iyong sarili? Nabuhay ka para lamang sa iyong sarili at hindi ka nabuhay para sa iba. According to the gospel, now we live if you stand fast in the Lord. At ang dapat na buhay ng isang Kristiyano, yung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos upang yung iba naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nakakalungkot, meron kang buhay na walang hanggan pero hindi mo maibahagi. Bakit? Kasi nga, either you are selfish or you are worldly. Worldly. Ang nakikita mo lang ay yung mga material na mga bagay. Ang nakikita mo lang yung pangangailangan na financial. Yung nakikita mo lang ay pera. Nakikita mo lang ay pagkain. Ano bang kailangan ng tao? Ang kailangan ng tao ay ang Panginoon. Kaya nga nitong nakaraan, patapos ng 2013, ano ang iyong ginawa para ipamuhay mo ang gospel na tinutukoy ni Apostle Paul, na iyong tinanggap? Ngayon, umaga, kung hindi ka pa ginagamit ng Diyos, bakit hindi sa 2014 magkaroon ka ng New Year's resolution? Amen? Ngayon, mabubuhay na ako sa gospel. Ganun palang mabuhay sa gospel. Akala ko ang mabuhay sa gospel ay yung papunta-punta lang ng church. Well, maganda you come to church. Amen? Hello? You should be coming to church every Sunday. Hanggang sa hapon. Amen? Kumunti na yun ha. You should come to church every Sunday. Amen? Oh! And you should come in the afternoon too. Tagalogin natin. Hindi ba dapat lang na ikaw ay nasa simbahan? Linggo-linggo? Amen? Sa umaga ng linggo, di ba linggo yun? Sa hapon ng linggo, linggo pa ba yun? Hindi na ho, Lunes na yun eh. Okay, kahit sa hapon. Bakit hindi ka magkaroon ng resolution?
Gagawin ko talagang sisimba na ako. Yung mga hindi sumisimba ng hapon, ba't hindi ka maglagay na sisimba naman ako ngayon sa hapon? Pero wag mo naman sabihin, absent naman ako sa umaga. Hindi, dadagdagan mo. Amen? Dagan mo yung iyong gawin. Na, maganda yun. Pero ang tanong, nagbahagi ka ba ng salita ng Diyos? Huwag ka lang uupo diyan. Alam mo bakit hindi ka lumalago? Nananatili ka kasing selfish. Para sa'yo lang yun. Sa'yo lang ng sa'yo. Ibahagi mo sa iba. Tingnan mo kung kain ka ng kain at walang labas. Kain ka lang ng kain, wala labas. Kain, wala labas. Ang mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka. At kung hindi ka pa pagkatapos, ay kukuhanin ka na. Tama? At tingnan ninyo yung mga hindi kayo umiihi ng tama sa oras. Pinipigil mo. Tapos hindi ka rin naglalabas ng iyong mga kinain. 1 linggo na, 2 linggo. Bulok na yung nandyan. Biro mo, paglabas pa lang ng hangin ay talagang lahat ng mga tao ay timbuwang na. Kasi mabaho na yan. Nangangamoy ka na. Ay maraming mga Kristiyano, ganun din. Ang daming mga kinakaing espiritual, ayaw ibahagi. Ay kaya ganyan ang buhay. Yan nangangamoy siya. Yun o, pasimba-simba pa yun o. Pero hindi nagbabago ang kanyang buhay kasi nga hindi ka nagbabahagi ng gospel. Makinig ka maigi sa akin, kapatid. Hindi ko salita ito, salita ng Diyos ito. Ang mabuhay sa gospel ay dapat may bahagi mo sa iba. Kaya bilangin mo, ilan na ibahaganian mo na? Ilan na dala mo sa Panginoon? Ito sabi ni Apostle Paul, for what is our hope and our joy and crown of rejoicing? Are ye not even ye in the presence of our Lord? Dapat dyan ka nabubuhay, kapatid. Na paggising mo sa umaga, kung may makita kang tao, makasalamuha mo, yan ay bahaginan mo ng gospel. Yan ay dapat na maligtas. Yan ay dapat na madala mo sa simbahan. Yan ay dapat na maakay mo. For that is really the gospel. Yun ang yun sa atin. Door knocking. See, this is our life. Yan ang dapat na buhay mo. Hindi ibang buhay. Ilang beses mo nang naibahagi yung napanood ninyong sine. Magkwentuhan kayo. Sabi ko nga, tingnan nyo. Noong December 25, talagang tawanan kami ng tawanan sa kanilang mga talento. Hanggang ngayon, pag pinag-uusapan namin yung talento ni Dale, natatawa talaga kami. Ang galing talaga niya. Matindi. Dale, sige, ano ka? Pero yan, hindi kayo maganda mayo. Pag nakikita ko si Dale, naalala ko ang kanyang talent. Ay, tawanan. Tingnan ninyo, pag nagkukwentuhan, kahit nung kami ay lumabas ulit. Pero men, si Benny at saka si, yung kumpare niya, si John Mark, yun pa rin ang pinag-uusapan. Diba kung saan ka nasayahan, kung saan ka natutuwa, yun ang patuloy niyong pinagkukwentuhan. Ano mga unsaved tayo at galing tayo sa Metro Manila Film Festival. Nung unsaved ha, nung unsaved. Pagkatapos, ang sarap ulit-ulitin. Inulit mo na naman. Pagkatapos yung maulit mo na paglabas nyo kayo magkaibigan, kukwentuhan nyo pa rin. Wala namang nagbago. Bakit tuwan-tuwa silang ulitin yung mga bagay na walang kapararakan? Itong mga bagay na ito'y tungkol sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat magbago ang ating kasama. Dito tayo mabuhay sa gospel na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya dito tayo dapat nabubuhay. Share it to other people.
Ang sabi ni Apostle Paul, tingnan niyo sa verse number 2, 1 Thessalonians chapter 3. And sent Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Kapag yan ay naligtas, sabi ni Apostle Paul ay hindi hanggang doon lang. Paano siya nabuhay? Gusto niya makita na yung mga tumanggap kay Kristo, na yung mga nabago kanilang buhay ay manatili sa kanilang pananampalataya at higit sa lahat sila ay magsitibay. And so he sent someone. Verse number 1 sabi, wherefore when we would no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone. Amin niya, kahit iwanan kami dito, kahit iwanan kami, pero isusugo namin sila para lalo kayong tumibay. Di ba yan ang ating gawain? Kami sina Pastor Tamoria. Amen. Nung isend natin siya doon sa San Fernando, buong pamilya niya, parang, ang masakit yun, may iwanan tayo dito, sila iaalis. Para mangaral ng salita ng Diyos. Sina Pastor Dante, nung ang lapit naman yung sa Kalawan, di ba? Nung isugo natin siya doon sa Kalawan, parang, dito na lang kayo. Kaya lang kailangan din ng salita ng Diyos sa lugar na yun. But we were left alone. Sina Brother Bob, nung siya pumunta doon sa Antipolo, sabi ko, napakagandang kasama yan si Brother Bob, ang kanyang pamilya. Sa soul winning, sa lahat, sa fellowship, siya nagsusunglid dito. Pero alam nyo, sabi ni Apostle Paul, that is how to live by the gospel. Ayaw natin na tayo lang sarilinin yung mga bagay na yan, kaya nga sinusugo natin sila kahit masakit sa atin, kahit na sa pagkawala nila, we will miss them. Yun ang ating buhay. Kaya pag iniisip ko itong mga nagsuko ng buhay, kasama ko sa kalokohan, sa gawain ng Diyos. Kung totoo ang mga yan ay tinawag ng Panginoon, at sila ay dadalhin na ng Panginoon sa ibang mga lugar, pero mean the bond and the fellowship that we have. Pero doon tayo nabubuhay sa gospel. And we've got to send them. At hindi ba kahit nga, tingnan niyo, kahit dito pa lang sa atin, di ba? Meron dito na mga magkakaibigan, walang ginawa, kahit sa soul winning, sila lang magkasama. Ano? Pag hindi niya kasama, nalulungkot siya. Magkarugtong ng kanilang bituka, kahit sa soul winning. Pwede ba maghiwalay naman kayo kahit minsan para mas maraming ma-soul win? Amen? Wala na si Brad, siya pa naman ang nagpapamasahe sa amin. Pag kami ay nakandun na kami doon sa may tindahan, bibili na yan ng Coke. Saya, wala yung si kapatid doon. Pag kami naglalakad dyan, patawa ng patawa, wala nang nagpapatawa. Huwag kang selfish. Bigay mo din siya sa iba. Amen? Para maraming mga kaluluwa, mga ligtas. Ngayon, kaya nga huwag kang mamimili ng kasama mo, ini-assign na dito. Pupunta pa rin yun, iiwanan yung kasama. Kasi hindi ho kami magka-vibes eh. Anong hindi kayo magka-vibes? Hindi ka nililibre. Yun. Sabi ni Apostle Paul, wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone. Matutunan mo din kung minsan, ibigay siya sa iba kung nakikinabang ka sa kanya. Pero hayaan mo naman na siya ay gamitin ng Diyos sa iba at ikaw naman ay gamitin sa iba. Amen?
Hello? At mas maraming magagawa. Anyway, magkikita naman kayo sa simbahan. Bilang mga anak ng Diyos, matutunan, that is to live by the gospel. Sometimes you've got to be separated. Hello? Kailangan kung minsan ay magkahiwalay para lamang sa gospel, para lamang sa gawain ng Diyos. Oh, maganda may fellowship. Magkasama, magkasangga. Talagang, anong tawag natin yan? Talagang close na close. Dapat yung ka-closeness na yan, tanggalin mo. Dito na lang, magkatabi na kayo palagi sa upuan. Ay, nasaan na si kapatid? Doon ako uupo. Kaya walang nakikilalang iba. Sila na lang sila. Sa susunod, sila na, pag wala yung isa, wala na rin siya. Ay. Buti sana kung mag-asawa kayo. Hindi naman kayo mag-asawa. Ewan ko itong mga kabataan, mas gusto na nakikiupo doon sa iba kaysa sa mga magulang nila. Ay, kayo mga kabataan, sino bang gusto yung katabi? Dapat ang katabi nyo yung mga magulang nyo eh. Yung mga mag-asawa naman, sila magkahiwalay. Share, amen. Nakalusot. Nakakatuwa nga, mga buong pamilya magkakatabi, nakakatuwa ka makikita mo mga pamilya, mag-asawa magkatabi. Nasaan doon yung mga anak nila. Ayun, si Brother Durana at si Sharon, tabi. Asan pa yung buong pamilya? Yan, ang mga pantalyon, magkakasama, mga bumagat, yun ang mga magagandang tingnan, magkakasama. Ang giyang family, nasan yung, ha? 9-2. Brad, wag kang yan. Ang kanyang role niyan ay Herodes. No. Kinaklaro ko lang klaro, kung minsan ay ginagampanan lang niya yung kanyang role. Kasi tinawag ko siya na Herodes. Kaya ganyan, wala kang magandang bagay na makukuha. Ano ba makikita mo magkakatabi, mga mag-asawa? Diba? Magkakapatid. Yung mga bagay na dyan na nagfe-fellowship sila saan? Sa salita ng Diyos. Kasi yung ibang gustong hindi ko maintindihan. Nasaan na tayo? Yung mga ganyan. Ganun. Amen? Sige ho, gayahin ho ninyo. Yan. Yan, di ba? Bakit si Ben? Tayo lang na Benny eh. Ganun. Wala kang ginawa, kundi siya lang ang kaututang dila mo. Sometimes you've got to leave them. Tatandaan ko nga si Pastor Ed, yan ang kanyang ugali. Isasama niya ako doon sa fellowship. Tapos iwanan ako. Sabi ko, Pastor, bakit napansin ko? Kapag tayo, sinasama niyo ako sa fellowship dyan, iniiwan niyo naman ako. Sabi niya, siyempre, para makipagkilala ka naman. Ay nakabuntot ka na lang palagi sa akin. Ganun ka na sa iba, may pag-fellowship. Kaya kita dinala dito. Para mapag-fellowship ka sa iba. Hindi para bumuntot sa akin. Oo nga naman, Ay dapat bilang mga anak ng Diyos, itong gawin natin. Let us give a moment of time for every kind of people in the church. Amen? Lahat ng uri ng tao sa simbahan dapat nakamayan mo. Magkakamayan pa lang tayo. There's a welcome here, a welcome here. Kung sino yung kaututang dila, yun pa rin yung ka-welcome niya. Ayaw pa nandun pa sa tabi, nakatayo lang. Ayaw talaga makipagkamay. Bakit kaya? Anong nakakalungkot sa kamay mo? Ano ba? May sakit ka ba? Tayo-tayong lahat. There's a welcome here, a welcome here. Sige nga.
O, tinan mo yung kaututang dila mo na naman ang kinamayan mo. Pinapractice pa lang natin yung hindi mo pa nga nakikilala. Bakit hindi ka maipagkamay? 2014 na. Oh, practice. There's a welcome here. Ay, para kang nakaglue dyan kasi. Okay, take your seats. Ano natutuwa ako doon sa Bawan? Ang bihira tayo sa Bawan, Batangas. Pag siya ay magkantahan na, lahat ng mga tao doon aalis sa kanilang upuan. Pupunta doon sa kabila. Yung mga nandun sa likod, pupunta sa harapan. Para lang may pagkamayan. Katuwa. Dito naman yung iba nakaglue na doon, parang may aagaw sa upuan niya. Walang aahaw lang kukuha dito ha. Ito ay aking binayaran. Bakit ba? Ano bang inilalagay mo dyan? May kayamanan ka ba dyan? Kung ano, didalhin mo yung bag mo, lagay mo dyan at may pagkamay ka. Nasa simbahan ng Diyos. Wala ka sa sinihan. Sometimes we've got to fellowship. We've got to give our lives to others. Ito na lang, ito ay small community. Very small community. Sometimes you've got to get out of your comfort zone. That's how to live in the gospel. Para kay tumibay. Sapagkat ang pagpapatibay ng pananampalataya ng iba, that is living the gospel. Yan ang pamumuhay saan? Sa gospel. Kung tumibay yung iba, biro mo. At tatandaan niyo yung sabi ni Dr. Thompson before he got saved. Pumunta siya sa simbahan, madungis, madumi, mabaho. Bakit ho siya mabaho? Dahil sa kanyang sigarilyo, sa alak, sa lahat. Usually, mga ganan, hindi naliligo. Pero pagdating niya doon sa simbahan, isang usher na umakbay sa kanya at sineran siya na salita ng Diyos. Nagulat siya, sabi niya, itong taong to may nakipagkamay pa sa akin, meron pang lumapit sa akin, may nagmahal pa sa akin. And then, Dr. Thompson got saved. Nabaptize, tinawag ng Diyos. Nagtatag ng isang malaking simbahan sa Ohio. Kinuha na siya ng Panginoon, pero yung simbahan na kanyang pinagpasturan, nagpapatuloy. Bakit? Mayroong isa na lumihis sa kanyang comfort zone. Pag kayo napunta sa simbahan, it's a time that you minister to other people. Give a moment of your time. And sometimes you have to leave someone else just to minister to a person. Huwag tayong maging madamot. Sabi ni Apostle Paul, for now we live if you stand fast in the Lord. Tingnan niyo pa sa verse number 5. Sabi niya, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you and our labor be in vain. So maliban siya, hindi lang siya nagpaiwan, kundi meron pa siyang isinugo upang muli malaman ano ang kanilang kalalagayan. Pag kayo napunta ng simbahan, kapatid, o kayo nagbabahay-bahay, you've got to know the needs of other people. Hindi naman kinakailangan ibigay mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, but knowing what they need and you pray to God that God is going to give them what they need, that's a great thing. And that's the best thing that you can do. Hindi naman kinakailangan na ikay mayaman to provide things. You can pray for people. Knowing their state. Kaya nga, kailan kausapin mo siya, give them a moment of your time, and then for a week, bakit hindi mo ipanalangin?
That's how to live in the gospel. Hindi yung dahil nakapagdala ka lang dito, pagkatapos pumunta ka lang yan, lalabas. Ganun lang ang buhay mo. Masyadong selfish. Bakit hindi mo ibigay ang buhay mo para sa Panginoon and serve and minister? Hindi lamang ikaw ang palaging nakaupo lang diyan. Bakit hindi ka maipag-usap? Kapatid, anong pagpipray ko para sa iyo? Hindi yata kita kakilala. Ngayon lang tayo nag-meet. Sabihin sa'yo, oo nga, palagi kang absent eh. At tapos, ano bang kailangan na ipag-pray natin? Hindi kinakailangan, kapatid, pwede ba kitang mautangan? Huwag mong gagawin yun. Pag meron namang uutang sa'yo, sabi na, alam mo, nagpipray ako, tagatapos sinabi ng Diyos na ikaw daw ang lalapitan ko at uutangan, huwag kang magbibigay dyan. Ang gawin mo, pumunta ka sa office at sige, punta natin si pastor, tingnan natin kung pauutangin ka. Pagkatapos mag-aaway kayo dahil sa utang. Pag may lumapit sa inyo, dito, dapat dito sa simbahan, kaya tayo naglalapitan sa isa't isa para maipapanalangin. Hindi para mag-uutangan at saka magpapautang at magfa 5-6. Alam mo, kapatid, kung ito lang ibigay mo, alam mo, mangyayari, madudoble yung kita mo. Siya, ibigay mo na sa akin yung pera mo. Pag ganyan na yung usapan, lumayo-layo ka na, sabihin mo, get thee behind me, Satan. Ha? Sapagkat hindi yan ang gawain ng Diyos. Itong gawain ng Diyos. Maglalapitan kayo sa isa't isa, ano bang kailangan mo? Well, talagang mayroon kaming kailangan bayaran, pwede bang ipanalangin? Kung utang na pag-uusapan, sabi, pag-pray natin sa Panginoon na mag-provide na lang ang Diyos, hindi utang. Hello? Amen? So, kung may lalapit sa inyo, may ikipagkilala, tapos pupunta pa sa bahay at ipipresenta kung ano-ano, parang ikaw naman, andali lang. Tayo ay nasa simbahan para sa simbahan. Amen? Oo. Pagkatapos Pastor, si kapatid po, sabi niya, babayaran niya kahapon yung utang niya. Pwede po bang pakisabihan siya? Aba, nung inutangan ka, hindi ka man nagsabi sa akin, ngayong magniningil ka, ako'y sasabihan mo. Hello? Kasi nga, hindi ganun sa simbahan. Sa simbahan, dito nagmamahalan tayo spiritually. Amen? Kung meron ka namang maibigay, bakit hindi mo ibigay? Kung may tutulong, hindi ko sinasabing huwag kayong tumulong, pwede tumulong. Pero ang tanong, dapat ito muna gawin mo, mag-offering ka muna bago ka tumulong. Nakakalungkot na meron kang pambigay sa iba, wala kang pambigay sa Diyos. Hello? Hello? Mic test. Dito po ang tingin, pag pinag-usapan na natin ang giving, gumagana na yung iba. Meron kang pambili para sa kapatid mo, pambigay. Pero wala kang pambigay sa Diyos. Hello? Ay kahiya-hiya ka. Una, magbigay ka sa Panginoon. Balik mo tithes and offering mo. Tapos meron kang pambili para sa iba. Unahin mo para tama. Balik mo yung ikapo. Magbigay ka ng offering. Ngayon, kapag may nangailangan, di maglagay ka rin ng budget para makapagbigay. Di lalo kang pagpapalain ng Diyos. Yung iba naman ay hindi. Hindi niya nagbigay ng tithes. Kinupit niya yung tithes, tapos ibinigay niya doon. Ay, pantulong ko. Ano kayo? Magnanakaw yun. Ang tawag natin dyan, si Robin Hood. Diba? Si Robin Hood, nagnakaw para may ibigay. Ganon din yung ibang Kristiyano. Hindi magbibigay ng tithes para may maibigay sa iba. Ay, ninanakawan mo ang Diyos. Kaya kayong mga hindi nag-tithes ngayon, ibalik nyo na mamaya. Kayong mga hindi nag-tithes, ibalik nyo. 2014 na. Amen? Silent night. Kapag hindi ka nag-tithes, ibalik mo yun. Kawawa ka lang kasi. At sinasabi ko, hindi ko kailangan ng pera mo. Bakit? Hindi rin kailangan ng Diyos ang pera mo. Pero kailangan niya faithfulness mo. Yung pagsunod mo sa Kanya, yun ang Kanyang tinitest.
Ang liit-liit na nga. Ang liit-liit nun, pag mag-iinteresan pa ng Diyos yung 5 pesos mo. Oh, halimbawa, ang naging pera mo, 5 pesos. Oh, sabihin natin, 50 pesos. Magkano tithes nun? 5 pesos. Pag-iinteresan ng Diyos yung 5 pesos mo, aanhin niya yan. Ay, sa kanyang langit at lupa. Eh, bakit niya inire-require na ibalik mo yun? Kasi yun ang tama. Amen? So, whether it is 5 pesos o malaki, basta ibalik mo yun para sa Diyos yun. Gusto lang niya na ikaw ay sumunod. Bilang mga anak ng Diyos, so, dito, magtutulungan pa rin tayo. Balik tayo sa pagtutulungan, mga kapatid. Huwag mong kukuhanin ang tithes mo at offering mo para pantulong mo sa iba. Bigay mo yan sa Diyos. Tumulong ka sa iba, gawin mo, pero sarili mo ng bulsa. Ayan o, ganun po ang ugali ko. Meron din akong inilalaan. Minsan nakakatipid ako. Tapos merong mga magsasabi, hihiram. Naku, kilala ko na ito, hihiram. Ibabalik niya yan sa na rapture. Kilala ko na ibabalik niya yan. Kaya hindi ko na sinisingil. Ngayon, pag nagbigay ako, sasabihin ko na lang sa kanya, ano yan, hindi yan utang, bigay ko na lang yan. Para hindi masama ang loob ko, hindi rin masama ang loob niya. Pag nagkita kami, wala siyang utang. At wala akong sisingilin. Tama? Pag nandun sa simbahan, di masaya kami. Amen, praise the Lord, nuti nandito ka. Kung sabihin, sige, utang yan ha. Babayaran ko yun bukas. Yung bukas, wala pa namang date. Pag ngayon nakita mo bukas, magbabayad ako. Nakita na lang bukas talaga. Bukas pa rin ang bukas. At may mga taong ganyan. Kaya nagkakasamaan ng loob, kaya ayaw na sumimba. Paano titibay yan? Kaya nga, para tumibay ang pananampalataya natin, bilang mga anak ng Diyos, huwag nating ugaliin yan. Magtutulungan tayo, pero dapat ay nasa tama. Amen? Give a moment of your time to people. Know their needs. At kung kinakailangan at kakayanan mo naman, bigay mo. Kung hindi, huwag. Ipanalangin mo, yan ang pinakamagandang bagay. For now, we live. So, hindi lang ho yung nandito nagkita tayo. But we are one family in this church. Tingnan niyo yung paligid niyo. Ilan dyan ang naipanalangin mo na? Ilan dyan ang kakilala mo ang needs niya? O yung katabi mo lang, yun lang nakikilala mo? O yung pamilya? Alam nyo, bilang mga anak ng Diyos, ngayong 2014, bakit hindi natin spread out yung ating buhay? Sabi ni Apostle Paul, for now we live if you stand fast in the Lord. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa katotohanan ng inyong salita. Maraming salamat sa gospel, pinagkaloob niyo po sa amin. Pero kung minsan, dakilang Diyos ay pinagwawalang bahala po namin. 2013 patapos na. Dadating ng 2014 sa aming buhay. Nais po naming mabuhay sa gospel na ipinagkaloob mo po sa amin. Ito po ang ipinamuhay ng simbahang ito for more than 29 years. Magte-30 na po kami ngayong February. Ang hinihiling ko po, Panginoong Diyos, ng bawat miyembro ng simbahang ito, matutunan, mabuhay in the gospel that you have given to us. Kaya ikaw po, Panginoon, ang mangunguna sa amin. Pagpalain mo po ang maging ang invitation sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya sa mga bisita, may lalapit po mga members ng church na ito. Sama lang po kayo sa kanila at ituturo sa inyo papaano ang pagsunod sa Panginoon. At kung ikaw naman ay hindi na bisita at hindi ka pa nababaptize, but you would like to follow the Lord in water baptism, then you prepare yourself for water baptism. Some members ng church, we are one big family. Nais ng Diyos na dapat ipamuhay natin, mabuhay tayo sa gospel. Hindi ayon sa sanlibutan, kundi ayon sa gospel.
Ngayon, 2013, patapos na. Darating na ang 2014. Bakit hindi tayo mabuhay para sa gospel? Bakit hindi natin sabihin sa Panginoon, Lord, help me to live in the gospel. Kung hindi ka pa as a family or as an individual person, wala ka pang New Year's resolution, naghahanap ka ng ano bang magandang gawin sa 2014, this is the time na mamuhay ka sa gospel. Bago matapos ang taong ito, why don't you come to the altar at dito sa altar, dito mo may pag-usap sa Panginoon and live, mangako sa Panginoon to live by the gospel. Ayon sa salita ng Diyos. Why don't you come to the altar? Nanay, tatay, if you would like to live it up according to the gospel, then you come to the altar. Dito sa altar may pag-usap ka. Gawin mong resolution mo to live by that faith. Lord, help me to live that faith. Gusto mabuhay para diyan. I am giving my life now.